Bilis umulan guys. Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakamagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 29, 2026, Monday. Patuloy lumalapit sa kondensado ang low pressure na inomonitor na itong kailangan na mga oras ay hindi ma-develop bilang transport sa Quezon. Ito ay naasahan ang kapamit sa lumaan ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, ito lang ang style button. Sa kasalukuyan sa isang low pressure area tayo na patuloy na binabantaya sa kailangan ng North Eastern Mindanao, habang ang southern monsoon o kapagat naman ang saksak namin mapapakit sa western section ng southern Luzon. Dahil dito, pati ang weather picture natin ngayon, sa pinakamahagi ng Italia at sa ilang bahagi ng Mindanao, pinagsaramdam ang effect ng low pressure area, habang sa ilang bahagi naman ng southern Luzon at sa mga lugar, mas bukas sa aming kilog sa luras, ang habagat ang nagbibigay ng maulap at maulang dito. Ngayong umaga, ang low pressure area ay pinataya ng kalayong 495 km sa tinangan Surigao City, Surigao del Norte. Pagkamas hindi pa ito isang sarap na bagyo sa kasalukuyan, dapat ang organisasyon ng TAPSO para hindi pa namin weather external na dapat tutukan sa susunod ng mga oras hanggang mga araw. Habang mas makalapit sa kalupaan, mas tumataas ang tsansa ng mas makapal na ulap at mas malawak na ulan at sulong thunderstorm development sa mga lugar na napadaesyo ng dalaw at tawak ng monsoon nito. Simulan natin sa latest heavy rainfall outlook dahil sa low pressure area. Para ngayong araw, inaasahan ng 50 to 100 mm na ulan sa Turon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Iliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Ito ang mga lugar na pinakautang makakaramdam ng pag-aktibo epekto ng low pressure area dahil sila magkakaroon sa kailangan at magpalapit sa vento at sa mga kapal na cloud bank na konektado nito. Bukod ang heavy rainfall ay nakaputok naman sa Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Masbate. Kasama ng Wednesday, Occidental Mindoro at Palawan naman ang inaasahan posibleng nakasap pa rin ang katulad na dami ng ulan. Halagang tandaan na pwedeng magpataas pa ang aktwal na pag-ulan sa mga mountainous at elevated area. Huwag pa rito kung ilang araw na baka ang lupa sa isang lugar at lumalaki ang tsansa ng materyosong epekto tulad ng ako ng tubig at pagkulo ng lupa dahil sa incident rainfall. Para sa Visayan, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, ang forecast weather conditions ay cloudy skies with scattered rain and thunderstorms. Ang dahilan ko ay ang low pressure area, meaning ito ang lugar na connection na sa ilalim ng influensya ng nakatibong moisture at cloudiness na hatak ng PPA. Every content ang hindi lang basta ay isang buhos ng ulan na paasahan, mas matalo ang posibilidad ng pabalik-balik sa pagsulat sa loob ng araw sa mga panahong lalakas ang buhos ng tamang thunderstorm. Dahil dito may malinaw na pangalit ng flash flood at landslide, lalo na sa mga mababang komunidad sa mga lugar na malapit sa ikot ng tapa at sa mga bahagi may matatarik na terrain. Sa Bicol Region, lalo na sa Tuntun at Masbate habang kapalapit ang low pressure area sa silamang bahagi ng bansa, may mga cloud banks na pwedeng sumama sa hilot at pagkala ng mga buhos hindi lang panandalian hindi pwedeng mabalik-balik sa matapon. Sa Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, ang nagtatantay ng mga oras, mas kumakabalang ulat dahil dito pwedeng magsimula ang mga thunderstorm cell sa bigay ng mas malalakas na buhos. Sa Visayas, mas malawak ang takot sa influensya ng low pressure area mula Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Iliran, Leyte, hanggang Southern Leyte, malinaw na ang kailangan at isang bahagi ng union ang sensitibo sa mas makapakal na ulat at ulan. Sa mga lalawigan ito, pwedeng makaranas ng mga ulat at kalangitan sa malaking bahagi ng araw. Sunod ang mga yukulang patulan na minsan ay hihina, pero babalik ulit sa ibang oras. Para sa Metro Manila at sa nalalaking bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa localized thunderstorm. Sa mga lugar na ito, ang ulan ay makakadepende sa local heat humidity kesa sa mismong sentro ng low pressure area o pinaka-aktivong bahagi ng habagat. Kaya may mga bahagi ng araw na bahagi ang maliwanag, pero habang umiinit ang panahon ay mas dumadami ang ulan at ay mga lugar na pwedeng makaranas ng biglaang malakas sa ibon, halik, hapon o gabi. Sa Metro Manila, ito ang tipo ng lagay ng panahon na pwedeng magdulot ng mabilis at pagbabago ng estada at visibility. Sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas, Mindanao, na wala ng aktibo
FTA zone. Pwede, pareho rin ang pattern na ito. Sa localized thunderstorm ay nag-severe sa isang lugar. Posible pa rin ang flash flood at landslide, lalo na sa mga mapapahagi at sa mga lugar na may snow. Ngayon, dumako tayo sa hangin at kondisyon ng dagat para sa Bisaya at sa mga bahagi ng Mindanao. Inaasahan ng light to moderate na hangin na mula northeast to northwest. Ang coastal waters ay light to moderate, paya't sa alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa pangkalahatan, generally hindi pa ito ang pinakamagas ng kondisyon ng dagat, pero hindi rin ito dapat salitin, lalo na sa pagaybayin ng malapit sa influensya ng FTA at sa mga kagatang may kasabay ng thunderstorm. Sa western section of Luzon, light to moderate ang hangin mula southwest to south at coastal waters ay light to moderate din mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Ito ang malinaw na indikasyon ng pagkiral ng habagat sa mga bahagi nito. Para naman sa nabigyan ng bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin mula east to southeast, habang sa nabigyan ng bahagi ng Mindanao ay light to moderate ang hangin mula southwest to west. Sa dalawang bahagi nito, light to moderate din ang coastal waters mula 0.6 hanggang 1.2 meters sa kabuuan. Mas manageable ang lagay ng dagat sa maraming bahagi ng bansa kumpara sa panahon ng direkta epekto ng malakas na bagyo, pero pwede rin mas bagong sitwasyon kung may bigla ang thunderstorm activity sa karagatan. Kung pipilitin naman natin ang mga weather models tungkol sa development ng low pressure area, sa ngayon ay hindi pa ito inaasahan dalang sa magiging ganap na bagyo sa maagang gusto. Kung mas nakikita ang senaryo sa kalukuyan ay maaari itong manatiling low pressure area habang tumatawid sa kalupaan. Bagamat hindi inaalis ang posibilidad na maaari itong ma-develop bilang isang tropical depression ng mga oras habang nasa ibabaw pa rin ito ng bansa o habang papalapit sa kalupaan. So ang mahalagang punto sa sitwasyon ngayon, kahit hindi pa ito isang mas malinaw na tropical cyclone, dapat pa rin ang antas ng organisasyon ito para magkaroon ng malawak na ulan at mga thunderstorm sa mga riyong nasa direksyon ng galaw nito. Sa kasalukuyan trend ng mga model, inaasahan na maglalan o dito sa mga eastern Visayas o Pico Region mamayang gabi at pagkatapos ay babaybayin ng southern Luzon bago lumabas sa West Philippines sa Wednesday ng hapon. Ang ganitong uri ng track ay napakahalagang bantayan dahil habang tumatawid ito sa kalupaan, maraming bahagi ng Visayas, Pico Region at southern Luzon ang pwede makaranas ng pabalik-balik at minsan ay tuloy-tuloy na pag-ulan. Kahit manatili lamang itong low pressure area o tropical depression habang nasa kalupaan, sapat pa rin ito para magdala ng mga bubos na may kakayahang magsulot ng pagbaha at pagguho sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katapos nito, sa oras na makalapas ito sa West Philippine Sea, doon inaasahang mas magiging favorable ang kondisyon para sa intensification. Sa labas ng West Philippine Sea, maaari itong lumakas, bagong rilot, at ilagang kanluran patungo mainland China. Bukod sa sistemang ito, may isa pang bagyo na nakikita posibleng manggaling sa malayong silangan. Ayon sa long-range interpretation ng ilang models, ito ang mas inaasahang lalakas ng gusto at posibleng umabot pa sa super typhoon level. Pero sa ngayon, hindi pa tiyak ang direksyon nito at marami pang pwedeng magbago sa week 2 forecast review. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat. Mayamang pamilya pero napuno ako sa pagmamahal at pagpili ang asa. Pasalamat na lang talaga sa mga magulang kong nagpapalaki sa akin. Sinabi na lahat ang kasama ko ngayon sa buhay ay 5 taon na halos sumahan mo ang mga kasalanan. Balik ko na naman ang naman sa akin na Parang kinakabahan ang tao sila. Sa edad niyan, 60 ay halos gawin na siyang idolo ng mga kakilala namin. Wala siyang dahil sa petition niya para sa kanila. Kaya hanggang maaari ayoko mas may masamang tao ang Galing ako sa basketball court. Paano malaman? Hindi ko lang sabi yung pero totoo pala. Ano ginawa mo sa basketball court? Tumulong ako kay Pastor Ray para mag-abot ng bigas sa mga nasasakupan ng church. Birthday kasi niya ngayon eh. Pag-blessing niya yung bigas ang pinamigay. Kaya sa bigas natin. Para tayo naman walang natanggap ng blessing na. Alam mo, hindi na ako kumuha. Mas kailangan niya ng iba. Bakit pa uwi dito mula sa basketball court? May babalita kasi ako sa iyo eh. Mag-asa ko kayo ulit. May tuponer ako ah. Ay, alam ko nagbibiro ka na. Pero kinabutan ka naman. Nakapalibot pa sa bahay natin ang picture ng tatay mo. Pag ito, nadinig niya. Sige ka. Hindi ka makakapasok pa lagi para makasama siya. Naku, hindi naman natin sure kung nasa daman si tatay mo yun. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi pwede sa impyerno ang tatay mo. Alam mo, high blood yun. Hindi ka kayanin ang batok niya ang init. Pero mas madali siya makakapagpito ng pagpito ng biyan ko. Kung nasa impyerno siya ngayon. Huwag mo nang ang biruin ng ganyan ang tatay mo. Iba yan natin ang usapan. Ay, may uwi. May uwi? Ang gulo guys, nagigaan ko. Hindi pa ako nakapagtupi. Kasi binalita sa akin, uuwi siya next week para sa birthday niya. Lucky! Sa mga magpaparamdam sa inyo, nagawa niyo pang magalit.
hindi kami magkarinigan ng maayos. May nigis sa basketball court kanina. Hindi niya naman kontrolado yung Ay, ingay pawis sa na pawis, basketball guys, oh. court. Makaunawa naman sana siya. Ay, hayaan mo na. Pagod yung gawa ng tampak na trabaho ron sa Australia. Alam mo naman na 4 ang pinasok niya trabaho doon. Pawis, oh. Oo nga eh. Lagi niyang pinagyayabang yun sa atin. Eh, dapat lang naman ipagyabang niya yun. Pinaghirapan niya yun eh. Hindi porket pinaghirapan, dapat Pabigla ang mood mo. Pag-usapan na nga lang natin ulit kung sa langit ba o sa impyerno nagpiprito ng liempo ang tatay mo. Lucky. Hello. Hindi ko naman nakasama na matagal Handa. si Tia Dina para sagarin ang panguhusga ko sa ugali niya. Bihira rin siya kung Manu. umuwi ng Pilipinas, pero madalas kapag umuwi siya ay para laitin at pahirapan si nanay. Nila. Ewan ko ba kung bakit hindi man lang makalata si nanay. Ewan ko kung bakit hindi pa rin magawang magpakita ng sama ng loob si nanay kay Tia Dina. Lalo na kapag harap-harapan na siyang pinapahiya sa mga kakilala namin. Laging pinamumukha ni Tia Dina kay nanay